Ang magandang atraksyon ng tinatawag na Kalang Riverside Park na nag-uugnay sa Singapore Street ay hindi lamang natatakpan ng berdeng damo at magagandang tanawin na umaakit sa mga bumibisitang Singaporean. Ngunit kilala rin ito sa Southeast Asia para sa masaganang mapagkukunan ng tubig tabang. At magpasa hanggang ngayon, kapag pinag-uusapan ng mga tao ang park na ito, ay palagi nilang naaalala ang isang malagim na kaso na nangyari sa lugar na ito. Mahigit isang dekada na ang nakakalipas. Noong umaga ng June 16, 2005, si Mr. Kwak na isang tagapamahala ng kalinisan ay maagang pumunta sa tabing ilog para maglinis habang wala pang mga turista. Ngunit hindi pa siya nakakapag-umpisa, ay may nakita agad siyang kulay kayumangging kahon. Ang kahon ay napapalibutan ng tape at mukhang itinapon na parang basura. Kaya't sinubukan ni Mr. Kwak na buhatin ang kahon. At dahil nababad na sa tubig ang kalahati nito, ay biglang lumusot ang laman nito mula sa ilalim. Matapos noon, isang malaking piraso ng karne ang bumungad sa kanyang harapan mula sa kahon. Nakabalot ito sa isang translucent green na plastic bag at parang sariwang-sariwa pa. Ngunit walang dugo sa karne. Biglang pumasok sa isip ng tagapaglinis na kung sino at bakit itinapon ng karne sa ganitong paraan. Kaya naman inusisa niya kung ano ang klaseng karning ito. Nang biglang nanlamig ang kanyang ulo at agad na kinilabutan nang makita niya ang sanghita ng tao. Kaya naman agad siyang nagtatakbo palayo at pumunta sa istasyon ng pulisya para iulat ang natuklasan. Pagdating ng mga pulis, kinumpirma nila na galing sa isang babae ang mga bahagi ng katawan sa plastic bag at ito ay parte ng ibabang bahagi ng katawan. Bukod dito, napag-alaman ng pulisya na bukod sa mga bahagi ng katawan, ay mayroon din ilang pirasong Chinese newspaper na matagal nang nakababad sa plastic bag. At ang mga diaryong ito ay pinamamahagi sa buong timog silangang Asya. Bagamat marami na din tayong nabalita ang iba't ibang klaseng kaso sa Singapore, ang karumal-dumal na krimeng ito ang isa sa mga pinakanakakagulat na kaso. At sa mga normal na panahon, ang bilang ng krimen sa Singapore ay palaging napakababa at bihira ang mga kaso ng dismemberment. At dahil ang Kalang River ay konektado sa Singapore Strait na may daan-daang barko na pumapasok at umaalis araw-araw, ang pulis ng Singapore sa una ay nakipagsapalaran. At iniisip na ang kasong ito ng dismemberment ay maaaring hindi nangyari sa loob ng Singapore. Kaya pinaghihinalaan nila na ang pagpatay ay nangyari sa isang bangka. Matapos noon ay hiniwa ang katawan at itinapon sa dagat. At ang bahagi ng katawan ay maaaring naanod sa Kalang Riverside Park. Ngunit di naglaon ay may natuklasan pa silang bubuo sa kanilang puzzle. Habang nag-iimbestiga ang mga pulis sa kabilang bahagi ng ilog, 200 metro ang layo mula sa kung saan natagpuan ang mga bahagi ng katawan, ay nakakita sila ng isa pang kahon. Medyo iba ang itsura ng kahon na ito kumpara sa una. Ngunit pagkatapos na makita ang mga nilalaman nito, kinailangan ng pulisya na tanggapin ang katotohanan na ang perverted dismemberment murderer na ito ay malamang na nasa Singapore Island. Ngunit ano nga ba ang nakita ng pulis sa pangalawang kahon? Ang ikalawang kahon ay may guhit na pula at puti at sa loob nito ay naglalaman din ng mga bahagi ng katawan na nakabalot sa birding plastic bag. Ito ay mga labi ng itaas na parte ng katawan ng isang babae na may kumpletong kamay at braso, ngunit walang ulo. At batay sa tag ng presyo sa barcode sa kahon, natuntun ito ng pulisya sa isang lokal na tindahan ng electrical appliance. Nang maglaon, kinumpirma ng tindahan na ang kahon ay mula nga sa kanila, at nangangahulugan na ang kaso ng dismemberment na ito ay talagang nauugnay sa Singapore. Kaya agad na sinimulan ng pulisya na suriin ang listahan ng mga customer ng tindahan. Samantala, dumating din sa Kalang River ang forensic team ng Singapore sa dalampasigan at nagsagawa ng paunang pagsusuri ang forensic examiner sa mga bahagi ng katawan, kung saan napansin nila ang ibabang bahagi na wala ang mga paa at ang itaas na katawan naman ay walang ulo. At napatunayan nila na ang dalawang bahagi ng katawan na ito ay parehong mula sa iisang tao. At iyon ay nakumpirma ng mga forensic examiner sa pamamagitan ng DNA. Bukod dito, hinuhulaan ng forensic doctor na ang biktima ay namatay nang wala pang 24 oras ang nakakalipas. Kasabay nito ay kinuha ng pulisya ang mga fingerprint ng biktima mula sa pinangyarihan.
At pagkatapos ng 6 na oras ng paghahambing, ay nakita nilang may tumugma sa database ng fingerprints. Ang fingerprint ay nagmula sa 22 taong gulang na babae na nagngangalang Lu Hongmei mula sa Changchun, China. Nagtatrabaho sa isang electronics company sa Singapore ng higit sa 2 taon. Dahil doon ay inimbestigahan ng mga pulis ang personal na buhay at record ng trabaho ni Lu Hongmei. At may isang bagay na natuklasan ang pulisya na nangyayari sa kanyang pinapasukang kumpanya na siyang kumuha sa atensyon ng pulisya. At ayon sa kanilang nakalap na impormasyon ay halos 1 taon na ang nakakalipas nang ang ilan sa kanilang mga katrabaho ay nagrereklamo tungkol sa pakikipagrelasyon ni Lu Hongmei sa kanilang supervisor na si Liang Xiaoqi. At ilang beses na din silang nahuhuli na may ginagawang di kanais-nais sa oras ng trabaho. At ang mga insidenteng yon ay nagdulot ng kaguluhan. Maging ang mga namamahala sa kumpanya ay nababahala at nagbigay ng babala kina Lu Hongmei at Liang Xiaoqi. Ang isa pang kasamahan ay nagsabing si Lu Hongmei ay talagang palakaibigan at lubos na nagugustuhan ng lahat. Ngunit ang kanyang pagka-promote sa trabaho ay medyo mabilis para sa edad na 22. At ilang beses na ring tumaas ang kanyang ranggo sa loob lamang ng 2 taon hanggang nakamit niya ang posisyong production operator. At maaari daw na may kinalaman si Liang Xiaoqi sa pag-angat ng kanyang posisyon. Ngunit ano nga ba ang relasyon ni Liang Xiaoqi at Lu Hongmei? May kaugnayan nga ba ito sa pagkamatay ni Lu Hongmei? Sa totoo lang, ang kumpanya pinapasukan ni Liang Xiaoqi at Lu Hongmei ay hindi talaga tahasang ipinagbabawal ang magkaroon ng kasintahan. Ang dahilan kung bakit sila inirereklamo at pinagsasabihan para sa kanilang close relationship ay dahil si Liang Xiaoqi ay pamilyadong tao na. Sa oras ng insidente, siya ay 50 taong gulang na at may 3 anak, kung saan ang panganay ay 24 na taong gulang na lalaki. Mas matanda kesa kay Lu Hongmei. At matapos na kolektahin ang mga impormasyong ito, natukoy ng pulisya na si Liang Xiaoqi ay ang pangunahing suspek sa krimen at agad nila siyang pinuntahan sa trabaho para tanungin. Sa oras na ito, hindi muna nila ibinunyag na natagpuan nila ang mga bahagi ng katawan ni Lu Hongmei. Bagkus ay sinabi lamang nila na pumunta sila upang magtanong tungkol sa sitwasyon ng isa sa kanyang mga nasasakupan sa trabaho. Nang magtanong ang pulisya tungkol sa kanyang relasyon kay Lu Hongmei, ay tila nag-iingat sa pagsagot si Liang Xiaoqi. Paulit-ulit niyang binibigyang diin na siya'y pamilyadong tao at walang kinalaman kay Lu Hongmei. At hiniling niya na huwag daw siyang buhusan ng maruming tubig. Sa kabilang banda, napansin ng isang pulis na nangunguna sa interogasyon na si Liang Xiaoqi ay patuloy na nakayukom ang kanyang mga kamay habang sumasagot sa mga tanong. Marahil ay pinipigilan niya ang panginginig ng kanyang mga kamay at napansin din ang mga maliliit na gasgas sa kanyang mga siko. Matapos noon ay hiniling ng mga pulis na halughugin ang kanyang bahay at agad naman siyang pumayag. Samantala sa bahay ni Liang Xiaoqi ay nakakita ang pulisya ng isang tumpok na mga newspaper, kabilang ang parehong Chinese na dyaryo na nakita nila sa pinangyarihan ng krimen. Kaya naman lalong lumaki ang kanilang mga hinala. Matapos noon ay agad na kinumpiska ng mga pulis ang mga pahayagan at iba pang kahinahinalang bagay at dinala si Liang Xiaoqi sa Criminal Investigation Bureau para sa karagdagang investigasyon. At habang si Liang Xiaoqi ay iniimbestigahan, isang maliit na pangkat ng pulisya ang nagpatuloy sa paghahanap sa kanyang tahanan. At naniniwala si Inspector Lin na siyang humahawak sa kaso ng panahong na yon, na kung si Liang Xiaoqi ang mamamatay tao at hiniwa niya ang katawan sa bahay, malamang ay ginawa niya ito sa banyo. Dahil kulong ang espasyo nito at mas madaling linisin doon ang mga mantsa ng dugo. Gayunpaman, nakakita ang mga pulis ng isang patak ng dugo sa ilalim ng wash basin na naging susi sa paglutas ng kaso. Matapos noon ay nagpasiya si Inspector Lin na maghalughog pa at kalaunan ay nakakita muli sila ng isa pang patak ng dugo. Mga 2 mm ang lapad sa sahig ng palikuran sa tahanan mismo ni Liang Xiaoqi. Agad na kinuha ng mga pulis ang dugong nakita at ipinasa sa forensic team para sumailalim sa DNA testing. At di nagtagal ay natukoy ng forensic doctor na ang patak ng dugo ay pag-aari ni Miss Lu Hongmei. At sa silid ng interogasyon,
Sinabi ng pulisya kay Liang Xiaoqi na di umano ay patay na si Lu Hongmei at nakakita daw sila ng mga bagay sa kanyang tahanan kung saan nakita din nila sa pinangyarihan ng krimen. At sa ilalim ng patuloy na panggigipit ng pulisya, sa wakas ay napilitan siyang umamin matapos na paulit-ulit siyang tanungin sa loob ng 10 oras kung saan una niyang inamin na talagang nagkaroon sila ng lihim na relasyon ni Lu Hongmei at siya ang pumatay dito. Ngunit ngayon ang tanong na bumabalot sa isipan ng pulisya ay kung bakit pinatay ni Liang Xiaoqi ang kasintahang si Lu Hongmei. Sinabi ni Liang Xiaoqi na hindi niya gustong patayin si Lu Hongmei. Siya'y pinilit lamang. Sa kwento ni Liang Xiaoqi sa kapulisan, di umano noong June 15, 2005, habang wala ang kanyang asawa at mga anak, ay pinapunta niya si Lu Hongmei sa kanyang tahanan. Sa kanilang pag-uusap ay iminungkahi di umano ni Lu Hongmei na pumunta sila ng China at tuluyang magsama at iwan ang kanyang pamilya. Ngunit siya daw ay nagdadalawang isip dahil masyado na siyang matanda para isuko ang lahat sa Singapore at magsimula ng bagong buhay sa China. At hindi raw niya kayang iwan ang kanyang asawa at mga anak. At dahil doon di umano ay hinikayat siya ni Lu Hongmei na magpakamatay ng magkasama. At sinunod daw niya ang kagustuhan ni Lu Hongmei. Ngunit matapos niyang sakalin at makitang wala na itong buhay, ay bigla siyang natauhan at napaisip at nakaramdam ng takot na mamatay. Kaya tinalikuran niya ang ideyang kitilin ang sariling buhay. Matapos nun, upang maiwasang matuklasan ng kanyang pamilya ang bangkay, kumuha siya ng matalas at mapurol na bagay sa kusina at saka hiniwa ang katawan sa banyo at isa-isang itinapon ang mga bahagi nito. Yun ay pawang mga pahayag lamang ni Liang Xiaoqi. At dahil si Lu Hongmei ay patay na, walang ebidensyang magpapatunay na nagsasabi siya ng totoo o nagsisinungaling. At sa detalyeng ito nakasalalay ang hatol sa kanya. Kung pinatay ni Liang Xiaoqi si Lu Hongmei nang bukal sa loob nito, ay maaari siyang mahatulan ng mas magaan na sentensya. Ngunit kung mapatunayan sa korte na sadyang pinatay niya si Lu Hongmei, ay parusang kamatayan ang makakamit niya. Kaya naman para mapatunayan na talagang sinadya ni Liang Xiaoqi ang pagpatay, ay kailangan pang kumalap ng mga pulis na higit pang ebidensya. At hindi nagtagal ay nakahanap ang pulis ng isang police report sa kanilang opisina mula kay Lu Hongmei na nag-uulat noong June 14, isang araw bago siya pinatay. Ninakaw ang kanyang bank card at agad na ibinidraw ang laman na 2,000 Singaporean dollars na humigit kumulang 88,000 sa peso sa panahon ngayon. Pero nung panahong yon, sinabi ng pulis kay Lu Hongmei na imbestigahan nila ang CCTV footage sa bangko at hiniling sa kanya na tingnan ito upang makita kung makikilala niya ang magnanakaw. Gayunpaman, hindi na siya umabot na makita pa ang CCTV footage dahil pinatay na siya kinabukasan. At nang makuha ng mga pulis ang surveillance ng video ng bangko, nakita nila ang isang lalaki na kamukhang kamukha ni Liang Xiaoqi na gumagamit ng bank card ni Lu Hongmei para mag-withdraw ng pera mula sa isang ATM machine. Ngunit bago pa man siya tanungin ng mga polis, ay inamin na ni Liang Xiaoqi na siya ang nasa video. Ipinaliwanag niya na binibiro lang niya si Lu Hongmei at noong panahon daw na yon ay nag-check-in sila sa isang hotel. At habang naliligo si Lu Hongmei ay palihim niyang kinuha ang bank card nito at nag-withdraw ng pera. Ngunit kalaunan ay ibinalik din daw niya ang pera dito. Nakakapagtaka lang na kung ibinalik niya ang pera, ay bakit pa nagulat sa pulisya si Lu Hongmei at kinabukasan lamang ay napatay na siya. Ano sa tingin niyo? Nagsasabi kaya ng totoo si Liang Xiaoqi? Balik tayo sa kaso. Ang pagnanakaw ng bank card ay naging mahalagang ebidensya para akusahan ng taga-usig si Liang Xiaoqi ng sadyang pagpatay kay Lu Hongmei. At nangatwiran sila na hininakaw ni Liang Xiaoqi ang pera ni Lu Hongmei nang hindi nito namamalayan at inireport niya ito sa pulisya. At kung mahuling magnanakaw si Liang Xiaoqi, malalandad ang relasyon niya kay Lu Hongmei at magugunaw ang mundo niya. Mawawala sa kanya ang lahat, ang kanyang pamilya, trabaho, pati na rin ang kanyang reputasyon. At ito mismo ang dahilan kung bakit pinatay ni Liang Xiaoqi si Lu Hongmei at ang sinabi niya tungkol sa killing for love ay kasinungalingan. At bilang karagdagan sa matibay na ebidensya ng pagnanakaw ng bank card, nakahanap din ng pulisya ng ilang pang ebidensya para patunayan siya ay nagsisinungaling.
Tulad ng si Lu Hongmei ay nagpaplanong mag-aral ng turismo at siya'y mahusay sa trabaho at pinaghahandaan niya ang pagdalo sa kasal ng kanyang kapatid. At sa lahat ng mga ipinapakitang pag-uugaling ito ni Lu Hongmei ay walang dahilan para naisin niyang magpakamatay. At sa panahong yon ay patuloy pa rin ang pulisya sa paghahanap sa iba pang bahagi ng katawan ni Lu Hongmei. 3 o 4 na araw na ang lumipas mula nang itapon ang bangkay. At ayon sa pag-amin ni Liang Xiaozi, matapos gawin ng krimen, itinapon niya ang ulo at paa ni Lu Hongmei sa Singapore River, kung saan itinapon niya ang katawan. Ngunit kada 2 araw, ang mga crew ng paglilinis ay gumagamit ng mga bangka sa tuwing mangungulekta ng basura sa Singapore River, at dinadala nila ito sa incinerator para sunugin. At sa mga oras na ito, ay muling kumilos si Inspector Lin. Pinangunahan niya ang kanyang koponan sa planta ng pagsunog at natagpuan ang isang tambak ng basura na nakolekta ng mga naglilinis gamit ang bangka nitong mga nakaraang araw at hindi pa nasusunog. At ang amoy ay talaga namang nakakasulasok. At upang mahanap ang natitirang bahagi ng katawan ni Lu Hongmei, si Inspector Lin at ang isang maliit na pangkat ng mga opisyal ng pulisya ay nagsuot ng mask at gumamit ng pala para halukayin ang tambak ng basura. Ang mahirap na paghahanap ay tumagal ng hanggang hating gabi. Kahit halos mahalukay na nila ang 3 toneladang tambak ng basura, ay wala pa rin silang nakita. Ngunit ang mga pulis ay hindi sumuko. At sa wakas, pagkatapos ng 8 oras ng paghuhukay, ay naamoy ng pulisya ang kakaibang amoy. Bagamat sila'y nasa isang mabahong tambakan ng basura, ay madaling matukoy ang kakaibang amoy ng nabubulok na katawan. Di naglao na tagpuan ng pulisya ang ulo at paa ni Lu Hongmei sa isang berdeng plastic bag. Sinabi ni Inspector Lin na kapag naamoy mo ang amoy na ito, ay hindi mo ito malilimutan. At yun daw ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na nakaramdam siya ng saya. Dahil sa pag-amoy ng ganong amoy, ay nasob niya ang ebidensya. At sa wakas ang katawan ni Lu Hongmei ay napagsama-sama ng walang ni isang pirasong naiwan. Sa korte, sinabi ng hukom na namamahala sa kaso, ninakaw ng nasasakdal na si Liang Xiaozi ang puso ng namatay. Pagkatapos ay ninakaw niya din ang bank card nito at pinaghirapang ipon. At sa huli ay walang awang binawian ito ng buhay. At pagkatapos ng ilang paglilitis ay hinatulan ng korte si Liang Xiaozi ng parusang kamatayan at pinitay noong November 2007. At noong nakumpleto ang katawan ni Lu Hongmei, isang concerned citizen ng Singapore ang tumulong para magsagawa ng pampublikong libing para kay Lu Hongmei dahil ang kanyang buong pamilya ay wala sa Singapore. Pagkatapos ay pinadala niya ang abo ni Lu Hongmei sa pamilya nito sa Changchun, China. Hindi inaasahan na ang buhay ng 22 taong gulang na dalaga ay matatapos sa ganitong klase ng brutal na paraan. Ang kanyang pagkamatay ay tunay na nakakadurog ng puso. Naglakbay siya sa karagatan patungo sa Singapore, dala ang pag-asang mahanap ang tagumpay sa bansang yun. Yung pala ay para lamang mamatay siya sa ibang bansa. At nang muli siyang makita ng kanyang pamilya, ay natagpuan siya sa isang malamig na urn. Para kay Liang Xiaozi, nang mamatay ang kanyang katipan sa kanyang mga kamay, ano kaya ang kanyang naramdaman nang winasak niya ang katawang minsan niyang niyakap at hinalikan? Yun lamang po para sa araw na ito. Salamat sa pakikinig.